Okay guys, so kamusta naman yung New Year nyo? Hopefully, safe kayong lahat at naging masaya ang inyong New Year. So, nandito na naman tayo sa garahe natin and it's another crazy vlog. So, bagong taon na, si Chris hindi pa rin nagbabago. Nagkakaroon pa rin tayo problema sa kanya. We are having cooling issues. So, medyo nag-overheat siya. Hindi siya sumasagad, umabot siyang 3/4. Pero, nalolong drive na natin siya nang inuuwi tayo, hindi tayo tinitirik. So, that's a win pa rin. In this video, we'll be putting back the thermostat. Tapos, i-bleed natin yung radiator. And also, papalitan yung radiator cap. So, by the way, wala si Tusog. Nasa La Union siya. Ito, yung video niya. Happy New Year, guys. From me, from Max, from Marvin Laseng. Happy New Year. Iiwan tayo, hindi tayo nakasama kasi nagpunta tayo ng Mainati tayo sa airport. Also, meron akong mga backlog videos na hindi ko na-edit nung holiday season kasi sobrang busy talaga, as in busy. Kaya hindi tayo nakapag-frequent upload nun. Tapos yung editor pa natin pumunta ng Japan. So, balik na naman kayo sa pag-e-edit ko. So, maghabol tayo a few videos after this. Siguro, habulin muna natin yung backlog natin. Tapos, let's get back kay Crazy Vlogs. So ngayon, habang pinapalamig natin to, bibili muna ako ng thermostat at mga kailangan natin na coolant and everything else. So, let's go! By the way, nandito pa yung fashion natin. Baka namimiss nyo na rin yan. So, kung gusto nyo rin makakita ng mga moto vlogs pa, comment nyo lang. At comment nyo kung saan tayo pupunta nang gamit yung fashion natin. So, this fashion was recently set up by Speed Tuner. So pinalitan niya lahat nung panggilid natin na CVT. Hindi ko alam kung ano yung mga pinalit niya kasi that time nung pumunta kami doon, sabi niya iwan na lang daw sa shop tapos kakain kami sa labas. So kumain kami sa labas, pagbalik tapos na. So hindi ko alam talaga ano nangyari, pero ramdam mo yung difference. Mas maganda yung arangkada niya ngayon and also mas maganda yung engagement ng clutch pag naka minor ka na. So ngayon, bibili na tayo ng parts natin na kailangan natin for Crazy gamit tong fashion natin. So nandito tayo ngayon sa Daikin. Ito, sa may masinag lang yan. Dito ko lagi bumibili ng pyesa. Kilala ko may-ari nito eh. So yan, bili tayong coolant, radiator cap, tapos clamps and Betagray. Okay, so nabili na natin yung mga kailangan natin. Ngayon pupunta naman tayo kay Mr. B-Spec sa Antipolo. Hiramin natin yung anong tawag doon? Pang bleed ng radiator. Okay, nandito na tayo ulit kay Bods. Ayan yung nahiram natin, pang bleed. Siya rin nagre-recommend nung gagawin natin ngayon. Na ang kulit ko daw, sabi niya. Matagal niya na daw sinabi sa akin. So ayan, hiraram muna natin to. Tapos para hindi na tayo bibili. Thank you. Welcome. Okay guys, we're back. So nakuha na natin lahat ng parts na kailangan natin. Nakuha na natin yung pang bleed. Ngayon, siguradong malamig na to. Kaya sisimulan na natin yan. So, ang una natin gagawin is tatanggalin natin yung dalawang hose na nakakonekta sa engine natin. Para hugutin na natin buo yung radiator. Tapos tsaka natin siya i-drain sa labas. Yan. Tumapon na yung tubig galing sa engine. Ayan, oh. Hindi nyo nakikita pero yun, tumatapon yung coolant. So this one, buong radiator out. Didrain na natin to. Okay, so ito yung thermostat cover cap. Dapat may thermostat dyan, kaso tagusan siya. Yun, oh. So bubuksan natin siya. Yan, dapat nandyan yung thermostat natin. So, kakabitan natin yan ngayon. Pero lilinisin muna natin. Okay, so nalinis na natin. Ito, nakakabit na natin yung thermostat dito. Yan. Shoot mo lang siyang ganyan. Ganyan dapat yan. So, dati wala yan. Yun daw yung possible nagkukos ng overheating issues natin pag long drive. So, installed na yung ating thermostat. Ayan, nakikita nyo na sa loob. Hindi na siya hollow. Nandiyan na yung thermostat. So, nag-apply tayo ng Betagray sandwich dyan, just in case lang, para lang makasigurado. So we're going to wait for that to dry up
While waiting for that to dry up, papakita ko sa inyo to si EG na nitusog na K-Series. Actually, kompleto na yung parts nito. Parts sa engine, kompleto na. Yung engine mismo, kompleto na. Yan yung itsura niya ngayon. Medyo natambakan lang siya ng gamit. Kasi, nakatambak lang rin siya. Di tambakan na rin natin gamit. Ito na, may hood na siya, may fender na siya. Hindi ko alam kung meron siya side skirts. Primered na yung katawan kasi i-wrap yan. Tapos hopefully this year, umandar to. Konti na lang kailangan, budget na lang talaga. Kaya kung ako sa inyo, nagsasubscribe na ako and nagla-like ako ng mga videos natin para lumaki budget natin, mapagawa na natin to. Makita nyo to sa racetrack. Maglaban sila ni Crazy. So for our Montero naman, kita nyo naman, hindi ko siya nagagamit ngayon. Nakatago lang siya. Since ni-lowered natin siya, ayan, naka-lowered siya with HKS lowering springs. Lambot na ride. Ramdam mo difference from Tough Dog to HKS. Talagang night and day difference. Yun nga lang, ang problema is since naka-lowered siya, sumasabit yung gulong, this top part, dito sa fender flare natin. So, nasa isip ko, we need to change yung shocks nito to an adjustable one. I'm thinking of Ride Max, pwede na yun. Siguro, di ko pa alam, pero yun yung nasa isip ko ngayon. And aside from that, wala pa naman tayo ibang ginalaw dyan. Iniisip ko na i-full exhaust siya, hindi ko lang alam kasi kung gusto ko yung pang daily ko na kotse is magiging maingay rin. Nozzles, sabi ni Jed Foronda, shout out Jed Foronda. EGR delete, papa-EGR delete tayo pag nakapag EGR cleaning na tayo, tsaka intake manifold. Yun lang so far. And also, kung pagpapalain, gusto ko rin i-big brake kit to. Kasi ang laki ng wheels natin, tapos lit ang preno natin, talo pa siya ni Chrissy. Tapos, dito naman sa FD ni Tusog, naka-turbo to eh. Automatic na turbo engine R18. Galing na ginawa niya dito. So, ang plano daw dito is kakalasin rin buo, i-refresh. Hindi ko alam kung i-retain yung turbo niya, pero hopefully masimulan rin natin to this year para magamit-gamit naman niya to. Kawawa naman eh, tinatapak-tapakan lang ng pusa dito. So, let's get back with the things we are doing here. Re-refill na natin ang coolant tong radiator. Tapos i-bleed na natin siya. Okay, so yan na. Nakaset-up na yung pang-bleed natin. Re-refillan na natin yung radiator. Na-seal na natin lahat ng kailangan natin. So, hopefully, this fixes our problem. Hindi na tayo magkaroon ng overheating issues. And, magamit natin siya maayos. Okay, so napuno na natin to ng water. Ngayon, start na natin. Aantayin natin bumukas yung fan. Kasi once na bumukas yung fan nito, ibig sabihin nag-release na rin yung thermostat. So yan yung babantayan natin ngayon. Ganun lang mag-bleed. Tapos makikita mo may mga bubbles dyan mamaya na puputok, magpa-pop up siya. Kasi yan yung hangin sa loob. Since nag-drain tayo, nag-open tayo ng cooling system, yun yung ayaw natin. Yun yung iiwasan natin ngayon. Kaya natin ginagawa tong pag-bleed na to. Hopefully, makikita natin bubbles, hindi parang bula-bula talaga na, parang kinagat ka ng rabies, parang may rabies ka. Kasi kung yun yung lumabas dyan, alam na this. Malinis pa rin. Salamat naman. Abangan lang natin, road test natin to ulit. Tingnan natin kung may magbabago sa temp or kung meron pa rin pressure na magpa-pop out dyan sa mga hoses na yan para ma-address natin rin yun. Okay, so we're here at Shell BR Blue Ridge. Galing kami Antipolo, tinest drive natin yung ating cooling system. So far, hindi naman siya umangat. Maskin medyo babad-babad yung throttle pataas ng Antipolo, okay naman siya. Ang napansin ko lang, puno pa rin yung reservoir natin ng water. Pumuno pa rin siya. So hindi ko alam. Observe ko pa siya, pero sana maging okay na siya. Kasama natin si CK. Umakyat na Antipolo, ito. Si Euro 2 na BT ang makina. Tsaka to si Evo 5 na stock up ang preno. Tapos ito si Tito J Landicho, GR Yaris, ayan.
So, uwi na rin tayo in a while. Tutuloy na natin to bukas. Okay, so that sucks. It's the next day. And still, nung pag-uwi natin, kung kailan di tayo bumirit, nag-overheat siya. Pero aside from that, umakyat na antipolo, hindi ko siya pinapatay. Bumaba na antipolo, hindi ko pa rin siya pinapatay. Nag-park kami sa Shell BR, hindi ko siya pinapatay, hindi siya nag-overheat. Tapos, went out for take out lang kasi nagutom ako. Pinatay ko siya doon. Umuwi ako dahan-dahan, wala nang birit. Pag-uwi ko, ito nangyari. 'Di ba? What the? Wala eh. Ganun talaga. So, trial and error na eliminate na natin yung sa thermostat. Wala nag-pop out na hose, walang pressure sa loob. So, that's a win. Again, napupuno pa rin to. Like what I said kanina. Yung reserve niya. Siguro, ang next na natin gagawin dito, just to rule out, papalitan na rin natin yung water pump. So, yun na yung next step before we go to the worst case scenario na cylinder head. So, what are our plans for Crazy for this 2026? Plano ko talaga maayos yung makina ng long drive natin na walang takot, walang aberya, walang maski ano. Makina, pang ilalim, magfo-focus tayo lahat doon. Tapos, aside from that, may possibility tayo na mag B20 tayo na engine. Pero, wag muna kayong aalis kasi meron pa akong ibang kukwento sa inyo na para dito. Pero, pag-usapan muna natin yung mga plano natin dito. So, let's start with the wheel and brake setup. So, nakabit na natin ulit yung AP Racing natin. Okay na yan. Dito, ang upgrade lang natin, most likely yung long stud, which is this one. This one came from B-Spec. DLC na long stud and open end na lug nut. So, kung naghahanap kayo ng ganito, feel free to message B-Spec. And for those wondering kung saan galing yung AP Racing na brake natin, it's from Bud's Auto Parts. Ito, PM nyo na lang rin sila kung gusto nyo rin ng ganito. For the exterior naman, gusto ko ng drag skirt. Gusto ko palitan yung headlight ko ng clear. Smoke kasi yan. Kailangan natin magpalit ng carbon roof kasi kinakalawang ni bubong natin. And tingnan natin kung papalitan rin natin yung wing natin. And lastly, yung chin natin. Gusto ko ng tactical art na chin or some other chin na carbon. So, yun lang ang babagoy natin sa exterior. And then, siguro, long run, hindi ko alam kung this year, re-refresh completely yung body niya. As in, pipinturahan, alisin yung mga bulutong, alisin yung mga flaws niya. So, sa interior naman, meron tayong roll cage na ikakabit. Half cage. Nireguluhan tayo ni Tusog nun. Papaayos lang natin kay Powerhouse. Gumagana naman lahat sa loob, aircon and everything. Gusto ko rin pa-refresh yung dashboard ko. May nakita ko na Alcantara na dashboard, ganda. Doon sa kulay green na EG hatch ng JDMU, ganda nun. Parang gusto ko rin magpaganon. Tapos isa pang sigurong seat na bucket. Tapos refresh lang rin yung paint sa loob. Yun lang yung gagawin sa loob. And also, kailangan ko ng panel na may cup holder. Kasi sobrang hirap pala talaga ng walang cup holder. And also, baka makalimutan ko, we need to do a full exhaust on this car. Grabe. Sobrang ingay niya talaga. Hirap niya i-long drive. So, okay. Bakit ko kailangan tumagal yung engine natin for 5 months hanggang May? Kasi, ito magandang kwento to, makinig kayo. Nung Christmas party ng Powerhouse, si Mr. Powerhouse ay nakipagpustahan sa atin. Kung pina-follow nyo ako sa Facebook, nakita nyo na to. Panoorin nyo to. So by now, alam nyo na yung Powerhouse versus M-Clicks. Kung hindi nyo pa alam yun, ito yun. Meron kaming challenge with M-Clicks. Okay? So si M-Clicks, andito kasama ko. So I have 5 months to surpass his followers on TikTok. Pero ang catch, mag-open pa lang ang TikTok on January 5. Pagka hindi ko na-surpass Yung 13,000. yung 13,000 followers O yung ilan niya, yung followers niya pala. kung ilang followers niya, at that time, which is 5 months, which is January, February, March, April. May. So May 5. sponsoran ko siya ng engine K24
with transmission. If we surpass on May, I would give out 20,000, dalawang tao, pesos cash. Random list. Pag na-surpass ko siya, mamimigay ako ng 40,000 cash. Si Tusog ang mamimili. Diba? Susponsoran niya daw tayo ng K24 with transmission. Recorded yan. Hindi yan usapan lasing kasi siya mismo nag-record sa sarili niya. Noon, hindi ko siya pinilit na re-record ko siya para sabihin yon. And so, hopefully, hindi niya malagpasan yung TikTok account natin which is already at 11,500. So, kung gusto niyo makita si Chrissy na naka K24 na rin by May, follow nyo na rin ako doon sa TikTok na ililink ko sa description down below yung TikTok account natin. And also, don't forget to follow Powerhouse na rin doon sa TikTok account nila. Basta make sure na finollow nyo rin ako para sabay lang aangat, hindi niya tayo maabutan. Okay? Sobrang exciting nito. Excited na talaga ako for the month of May na hopefully K24, Chrissy, tapos K24, EG168 ni Tusog. Saya nun. So, yeah, I'll end this video na. And I'll keep you updated dun sa progress natin dito. Papalitan natin nga yung water pump. Hopefully, it solves the problem. Don't forget to subscribe and like this video. And kung meron kayong mga suggestion for content this 2026 na gusto nyo makita, feel free to comment it down below. Catch you in the next one.